Ano na? Silica. Yung Pax Silica. Paxilic? Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that? Wala Yung- ako. I cannot comment on that. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang controversial na Pax Silica na niluluto ng gobyerno ngayon kasama ang United States ay parang paggawa lang ng pandesal? Isang koalisyon ng maraming bansa sa pangunguna ng Estados Unidos ang Pax Silica. Target nitong palakasin ang supply chain ng semiconductors, microchips at iba pang teknolohiya para sa artificial intelligence. The Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Ang kontribusyon ng Pilipinas, 4,000 acres o mahigit 1,600 hectares ng bakanting lupa sa Nuclear City, Capas, Tarlac para sa itatayong AI Native Industrial Hub. Katumbas na ito ng higit sa 210 na Philippine Arena. Walang renta sa first 2 years. Sabi ng BCDA noon, doon magkakaroon ng iba't ibang manufacturing plants. Kasama na riyan ang mineral processing, semiconductor packaging, electronics, AI data center, at research and development. Semiconductors, para sa supply chain, napaka-technical no? Pero parang pagbe-bake lang ng pandesal yan. Para mas madaling maintindihan, ang itatayong Pax Silica Hub ay parang panaderya. Kung sa bakery iniluluto ang pandesal, sa hub naman na ito ay gumagawa ng mga material, gaya ng mga microchip para sa AI. First step, kunin ang ingredients. Sa baking, kailangan ng harina, margarine, asin, yeast, at tubig. Sa Pax Silica Hub, katumbas yan ng critical minerals tulad ng silicon, nickel, at copper. Mayaman sa nickel at copper ang Pilipinas, hindi nga lang sa silicon. Sabi ng BCDA, pwede naman daw manggaling ang ibang components sa bansang kasama sa koalisyon. Second step, ipaprocess ang components. Kung sa baking, ito yung pagmamasa ng ingredients hanggang sa maging dough, tapos hihintayin umalsa ng ilang oras. Sa Pax Silica, maihahalin tulad dito sa advanced manufacturing stage, meaning ipaprocess ang mga materyales para maging semiconductors. Ang semiconductors ang dinadaluyan ng kuryente sa mga technology tulad ng mga gadget. Umalsang dough equals semiconductors. Third step, huhulmahin ang dough into smaller pandesal pieces, lalagyan ng breadcrumbs at paaalsahin ulit. Pagkatapos nito, lulutuin na ito sa oven. Dito, ang mga semiconductor ay tuluyan ng gagawing microchips na ginagamit sa cellphones, computers at sasakyan. Para maluto ang dough at maging pandesal, syempre, kailangan ng energy. Sa kaso ng industrial hubs, kailangan ng higanting power at utility plants. Kaya, malaki ang konsumo nitong kuryente at tubig. Kung ang bakery oven ay nangangailangan ng 12.5 kilowatts sa isang oras para makapagluto, ang industrial hub na itatayo ay kukonsumo ng 3 gigawatts o 3 million kilowatts. Ibig sabihin, ang kuryenteng kakailanganin para sa Pax Silica Hub ay mahahambing sa maaaring konsumo ng 240,000 na oven na sabay-sabay gumagana. Dahil ganito kalaking energy ang makukonsumo, napakainit nito. Dito papasok ang cooling systems na ginagamitan din ng tubig. Sabi ng BCDA, 65 million to 90 million liters of water ang kakailanganin sa isang araw para sa hub. Kung susumahin, kaya na nitong suplayan ang 325,000 at 450,000 na kabahayan. Following the steps mula sa pagmamasa, pagpapaalsa, paghuhulma, pagpapaalsa again hanggang sa pagluluto sa oven, tada! Meron na tayong pandesal. Sa Pax Silica Hub, ang mga produktong ito ay microchip. Boss, ready na for packing? Step 4. Ngayon, isasalang na ang nalutong pandesal sa logistics process. Pwede nang ipack at i-deliver sa mga tindahan. Kung sa Pax Silica, pwede nang i-export at i-deliver ang mga microchips na gagamitin for different purposes. Step 5. Na-deliver na ang pandesal sa iba't ibang tindahan. Pwede nang kainin ng iba't ibang mga customer tulad ng mga estudyante, doktor, miyembro ng mga military at iba pa, kung paano nila gusto at kailangan. Sa Pax Silica, maaari nang ibenta sa global market ang microchips o iba pang produktong pwedeng ma-produce sa industrial hub.
24 na signatories na kumakatawan sa mahigit 30 bansa na ang kasali sa Pax Silica Initiative mula nang inilunsad ito noong Disyembre. Ang goal ng koalisyong ito ay magkaroon ng matibay na ecosystem para sa produksyon ng ganitong teknolohiya kasama na ang AI. Sa Pilipinas, hindi pa malinaw kung magkakaroon ng AI data centers sa Pax Silica Hub. Matapos makatanggap ng samot-saring komento, biglang binawi ng BCDA ang una nilang sinabi at wala na raw itatayong AI data center sa hub. Palibhasa, mas marami kasing makukonsumong kuryente at tubig ang mga ito. Pero wala pang kasiguraduhan dahil wala pa namang napipirmahang agreement para sa Pax Silica Hub. Target daw mapirmahan ang agreement sa Nobyembre, kasabay ng ASEAN Summit kung saan inaasahang dadalo si US President Donald Trump. OMG! There's another supplier ng pandesal? Sabi ng ilang analyst, ang Pax Silica Initiative ay sagot raw ng US para sa mabilis na pagunlad ng teknolohiya sa China. Maraming naglabas ng kanilang mga saloobin tungkol sa Pax Silica Hub. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000 to 190,000. May mga sumalungat dahil sa mga maaaring maging epekto nito sa kalikasan at sa mga komunidad. Ngunit may pangamba rin na maaari itong makaapekto sa mga Aita community at sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar na pagtatayuan. Ang iba naman, gusto munang busisiin at pag-aralan ang proyekto. Pero dahil hindi pa nga malinaw ang lahat, wala pa rin kasiguraduhan kung higit ang pakinabang nito sa Pilipinas kesa sa kawalan. Kaya naman, kailangan ang masusing pagbabantay upang matiyak na ang kapakanan ng mga Pilipino ang talagang uunahin. So that's Pandesilica este Pax Silica in a nutshell. Ngayong alam mo na ang idea, proseso at facts, pak! Ready kaya tayong kumagat?